Part 2. Nang akmang kukuha na ng pera si Emily ay inunahan na niya ito. Ipinatong ni Patrick ang credit card sa harap ng kahera. May pambayad ako. Mahina pero gigil na sabi ng dalaga. Keep your money. Tiningnan muna siya ng mabagsik ng dalaga bago ito nag-walk out. Hey! Habol niya dito. Bit-bit ang mga pinamili. Binayaran mo ang mga yan, di ba? So sa'yo na. Iuwi mo. Mataray na sagot nito na hindi man lamang huminto para harapin siya. Aanhin ko naman ang mga chocolates at napkin na to. Doon huminto si Emily at hinarap siya. I-display mo sa kwarto mo. Come on, wala kang gagamitin. Sige ka. Problema ko na yon. Saka ito muling humakbang palayo. What? Are you gonna use Crystal's diapers? Panunudjupan niya dito. Bakit? May masama? Saglit siyang nilingon nito at kulang na lang ay lamunin siya nito sa galit. Napatingin siya sa nakabukang bibig nito at automatic na umandar na naman ang kanyang malikot na imahinasyon. Nang birahan siya nito ng layas ay mabilis siyang sumunod ulit dito. Wait, saan ka pupunta? Habol ni Patrick sa dalaga. Uuwi na, and please, may pambayad ako ng taxi. Naabot niya ang braso ng dalaga. I didn't mean to offend you. I'm sorry. Ganito na lang. Ibabawas na lang natin to sa salary mo, okay? Issue settled? Hinablot nito ang grocery bag at pahablot ding binawi ang braso. Mabilis itong lumayo at naiwan siyang nakasunod na lang ng tingin dito. Her long, bouncy hair swaying with her hips and pull round behind. Ipinilig niya ang ulo. Para siyang si Schrader na nasa isang time-space warp. Hindi malaman kung saang ira at saang sulok ng daigdig siya napadpad. Inikot niya ang paningin sa paligid. Nasa gitna siya ng parking lot ng isang malaking supermarket. Malapit sa subdivision nila. Now where is my wheels? Pag-ikot pa ng paningin ay nakita ni Patrick ang kumikintab na black Mercedes sports car sa dulo. Pagpasok ng sasakyan, kinumuha niya ang cellphone. Na kanina pa niya nararamdamang nagbabibrate sa bulsa niya. 7 missed calls. Kainis. Nagmamadali siyang umalis ng mansyon kanina. Dahil late na siya sa usapan nila ng tropa. Pupunta sila ng Batangas ngayon. Nai-imagine na niya ang gusot na mukha ni Irene na kanina pa naghihintay sa kanya. At ang sunod-sunod na galit ng tropa dahil sa hindi niya pagsagot sa tawag ng mga ito. Mabilis niyang iniatras ang sasakyan at pinatakbo para sunduin ang nobya. Ang eksenang yun ay naging karaniwan na tuwing araw ng linggo. Pagkagaling sa simbahan ay sapilit ang isasama ni Patrick si Emily sa isang restaurant para kumain. Kahit pigil ang mga salita at kilos ng dalaga dahil sa pagiging amo niya ay lumalabas pa rin ang natural na katarayan nito kapag napipikon. Pinagtatakhan niya kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob na sagot-sagutin siya. Samantalang ang ibang mga babae ay halos di malaman kung paano siya kausapin. Napapangiti na lamang siya kapag naaalala ang panlilisik ng mga mata nito sa kanya. Sinalubong siya ni Emily. Hawak ang envelope na naglalaman ng sweldo nito para sa buwang yon. Sir, sabi niyo ay ibabawas sa sweldo ko ang mga pinamili niyo ng 2 beses. Bakit buo pa rin ito? Dahil hindi naman ako nagpapasweldo sa'yo. Si Joanne. Now go and tell her na may utang ka sa akin. At ipaliwanag mo na rin kung bakit. Nagahamong sagot niya dito. Kinuha ng dalagang palad niya at ibinagsak ang ilang 500 peso bills dito. Pero muli niya ring isiniksik sa kamay ng dalagang mga yon. If there's one thing a woman can give me, that's definitely not money. Sa kanya ito makahulugang tiningnan mula ulo hanggang paa. Napanganga ang pobreng dalaga. Namula ng hustong mukha nito. Itong paraan mo para makuha ako? Pwes, mag-isip kang mabuti dahil hindi mo ako madadala sa ganito. Para itong sundalong nag-about face at nagmarcha palayo. Minsan may dumating na bisita sa mansyon. Sa itsura at tindig nito'y mukhang modelo na lumalabas mula sa isang fashion magazine. Hindi ito nagtagal. Matapos mag-lunch ay nagpaalam na ito. I'll call you when I get there, honey. Pumulupot ang mga braso nito sa leeg ni Patrick at hinagkan ito ng mariin bago sumakay ng kotse. Bago tuluyang nakapasok ng bahay si Patrick ay napatingin ito sa lanay. Nakita siya nito na kargang pamangkin. Doon mismo nito napiling dumaan. I didn't know that we had an audience. Mahinang bulong nito pagdaan sa likuran niya. Hindi dalawin ng antok si Emily ng gabing yon. Tuksong bumabalik sa isip niyang nakitang eksena nitong hapon. Pinagagalitan niya ang sarili sa nararamdamang paninibugho.
Ang alam lang niyang emosyon sa nakalipas na mga taon ay lungkot at emptiness ng isang nawalan at nag-iisa na sa buhay. Sa murang edad ay halos magkasunod na nawala ang mga magulang niya. Kundi kay Francis at sa tita Amira niya na asawa ng kapatid ng daddy niya, ay hindi niya alam kung paano niya naharap ang lahat. Nawala na rin ang tiyahin niya 2 years ago. Si Francis na umuwi lang noon para dumalo sa lamay ay muli ring bumalik sa London. Nandito lang siya sa bahay ni Joanne ngayon. Pero tulad ng dati, hindi kapatid ang trato nito sa kanya. Hindi na siya naninibago doon. What bothered her ay ang matinding atraksyon niya kay Patrick. At ang kirot na nararamdaman niya ngayong nakita niyang binata at ang nobya nito. Bumangon siya at nagpunta sa ibaba para kumuha ng gatas. Pagdaan niya sa music room ay napahinto siya. May kung anong magnet ang humila sa kanya para buksan ang pinto. Hindi siya nagbukas ng ilaw. Sinanay niyang mga mata sa dilim. Ngayon ay naaaninag na niyang kabuuan ng silid mula sa liwanag ng buwan sa bintana. Nang una siyang pumasok sa silid na ito ay napansin niyang kumpleto ito sa musical instruments at iba't ibang players at sound system. Humakbang siya palapit sa grand piano. Hinipo ang makinis na tabla. Bumalik sa alaala niyang kabataan. "Bilisan mo, Joanne. Mahuhuli sa piano recital ang kapatid mo." Si Maureen na sumilip sa silid ni Joanne. "Hindi ako sasama." Bali walang sabi nito. Nakahiga pa rin ito sa kama at nagbabasa. "Iha, you must give moral support to your sister." "Anong gagawin ko sa recital ng mga bata? Wala akong hilig sa music. Magsasayang lang ako ng oras doon, Mami." "Tayo na." Tawag ng daddy niya mula sa ibaba. Bago pa sumara ang pinto ng silid ni Joanne ay nahabol pa siya nito ng matalim na tingin. Mabilis siyang nagtago sa likuran ng ina. Huminga ng malalim si Emily. Ipinilig ang ulo para mabura sa isip ang galit na anyo ni Joanne ang gabing yon. Ang gabing yun na naging simula ng lahat ng paghihirap ng loob niya. Iaangat niya na sana ang takip ng piano nang may humawak sa balikat niya. Napalundag siya sa gulat at napasigaw, pero mabilis na natakpan ni Patrick ng palad nitong bibig niya. Nang mahimasmasan siya ay dahan-dahan siya nitong binitawan. Hindi lumalayo ang lalaki. Nakatitig ito sa kanya at nararamdaman niyang hininga nito sa mukha niya. Wala sa loob na napaatras siya. Napakapit siya sa piano nang tumama ang balakang niya dito. "What are you doing here?" Bulong ng binata. Napasilip lang ako." "Hindi ganoon ang nakikita ko. Nasa loob ka ng music room ko sa kalagitnaan ng gabi. At off ang ilaw. What do you want from here?" May panganib sa tinig nito. Hindi siya agad nakasagot. Pinag-iisipan ba siya nito na may binabalak siyang hindi maganda? Hindi niya malaman kung anong palusot ang isasagot dito. "Gusto ko lang pong tingnan ng mga instruments nyo. Lalo na itong piano. Papunta na po talaga ako sa kusina." Nagkakandautal siya sa lakas ng kabog ng dibdib dahil sa pagkakalapit nilang yun ng binata. "Sorry po sir, hindi na mauulit." Patagilid siyang umatras palayo sa harap ni Patrick. Nang humakbang siya palabas ay siya namang paghawak nito sa braso niya. Napalunok siya. Kakapkapan ba siya nito? Isusumbong ba siya kay Joanne? Ire-report siya sa pulis? "Inaasahan mo bang nandito ako kaya ka pumasok dito?" Iba ang naging pakahulugan ng binata sa pagkakahuli nito sa kanya sa loob ng private music room nito. "Hindi ko." "Nakita mo hagdan papunta sa kwarto ko. At nagbabaka sakali ka nandito ako ngayon, tama ba?" Nilingon nitong maliit na hagdan sa gilid ng TV rack. "Ilang gabi ka nang pumapasok dito?" Hindi niya napansin ang hagdan na yon nang hapong hatiran niya ito ng beer. "Nagkakamali kayo, sir." Hinila niya ang braso at humakbang palayo. Pero mabilis siyang nahatak nito pabalik. "San ka pupunta?" Halos magkadikit ng mga mukha nila at napigil niyang paghinga. "I know you want me, Emily. I can see it in your eyes every time you stare at me from a distance." Hinawakan nito ang buhok niya. "Gusto mo bang halikan din kita katulad ng nakita mo kanina?" Napalunok siya. Iniwas ang paningin sa mga labi ng binata. "You are so transparent, Emily. Let me give you what you want." Isinandal siya nito sa nakasarang keyboard ng piano. Itinaas nito ang mukha niya. He looked at her slightly parted lips. He traced her lower lip with his thumb. At unti-unting inilapit pang lalo ang mukha nito. She closed her eyes. Parang magwawala ang puso niya sa matinding kaba. Every passing seconds made her heart beat faster. She waited for his lips to finally touch hers.
Nanggahibla na lang ang layo nito sa kanya ay bigla itong huminto. Nagmulat siya ng mga mata. Tell me you want me to kiss you. Bulong ng binata sa mismong harap ng mga labi niya. Umikot ang mga mata niya at ibinugang pinipigilang hininga. How could he be so cruel like that? Heto nga't halos himatayin na siya sa sobrang tensyon. Tapos ay gusto pa nitong magmakaawa siya na hagkan nito. Grabe din ang kayabangan ng lalaking ito. Wika niya sa sarili. So what if she had been dreaming of this moment to come? Umandar ang pride niya. Itinulak niya ang binata at humakbang palayo. Hey! Saan ka pupunta? Come back here! Habol ni Patrick. Hinarap niya ito. Kailangan ko ba talagang makiusap? Sarkastikong sabi niya. Nawala sa isip kung sino ang kaharap. Bahagyang natawa si Patrick. He roughly pulled her back. Napasubsob siya sa matipunong dibdib nito. Nangiangat nito ang mukha, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para humugot ng hininga. Ilang saglit lang ay naglapat ng mga labi nila. What a first kiss! He was kissing her at hindi siya makahinga sa paraan ng pag-angkin nito. Iniangat siya ng binata at iniupo sa piano. At malaya siya nitong nayakap. Walang pagtutol na tumugon siya sa halik nito. Lalong nag-init si Patrick. Bumaba ang mga labi nito sa katawan niya para bigyan siya ng pagkakataon na humugot ng hangin. Walang kahirap-hirap nitong naalis ang pagkakabuhol ng robe niya at hinayaan nitong dumausdos iyon mula sa kanyang balikat. Sandali itong naglayo ng muka para pagmasdan ang kabuuan niya at nasilayan nitong suot niya. Wow, napakaganda mo. Mahinang saad ng binata. Sumunod niyang naramdaman ang mga labi ng binata sa balikat niya. Pumaba pa ang mga palad nito sa balakang niya. At nang may aalisin nito ay biglang napumulagat si Emily. Ngayon lang nag-register sa isip niya ang patutunguhan ng ginagawa ni Patrick. She just wanted him to kiss her. Katulad ng nakita niyang paghalik nito sa nobya nito kanina. She just wanted to know how it feels like to be in his arms. Nothing more than that. Biglang lumitaw ang anyo ni Francis sa isip niya. Nakaramdam siya ng guilt at takot. Hinawakan niya ang kamay ng binata para pigilan ito sa binabalak. Anong ginagawa mo? Nagpapanik na tanong niya dito. But Patrick was busy. Stop! Let me go, Patrick! Bumangon ng matinding takot niya. Pilit siyang bumaba ng piano. You can stop me now. Garalgalang tinig nito. Please! Muli nitong inangkin ang mga labi niya. Tinulak niya ang mukha ng binata. Up to the last minute ay nakiusap siya rito. Wala siyang lakas para manlaban dahil nalulunod na siya sa sensasyon. Kung hindi ito kusang hihinto ay makukuha nito ang gusto ng walang kahirap-hirap. Hindi maintindihan ni Patrick ang maramdaman ng sandaling yon. At never sa buong buhay niya na makakaramdam ng ganun sa babae. At sa isang simpleng babysitter pa. Where did this woman come from? Bigla na lang itong dumating sa pamamahay na ito. And invaded his privacy, his peaceful mind. Now he felt drunk at ramdam niya ang init na kumalat sa bawat himaymay ng katawan niya. At kailangang mawala yon. Emily, tawag niya sa dalaga. Are you okay? Natatakot ako. Nanginginig ang boses niya. Natigilan naman ang binata. Ngayon palang nangyari na may umiyak na babae sa harap niya. Nagtalo ang isip kung itutuloy ang naumpisahan o pakakawalan ng dalaga. But I'm almost there. Pinunasan niya mga luha nito sa pisngi. At iniangat ang mukha nito. Look at me. She opened her eyes. Nasa mga mata nito ang paghingi ng pag-unawa. I'm sorry. Humihikbing sabi nito. Pinisil-pisil nito ang mga daliri sa matinding tensyon. Please. Itinakip niya ang isang daliri sa bibig nito. Don't apologize to me. Huwag kang magalit sa akin. Hindi ako nagagalit sa'yo. Hindi ko maintindihan, Emily. Sa tuwing makikita kita'y nawawala ako sa tamang wisyo. Huminga siya ng ubod lalim at binuhat ito pababa ng piano. Bumalik ka na sa kwarto mo. And don't you ever go out wearing that kind of stuff again, lady. Or you'll be sorry. Go! Pagtataboy niya dito, he went to the kitchen and took a glass of cold water. Umaga na ay gising pa rin si Patrick. Hindi mabura sa isip ang anyo ng dalaga. May kakaibang nadarama na ba siya para sa dalaga? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.